Ito po yung pahayag ni Secretary or dating Secretary Armin Luistro ng DepEd. Ito po ay Secretary ni Pinoy sa panahon ni Pinoy, sa administrasyon ni Pinoy. At totoo naman kasi na wala talaga silang confidential funds. Ngayon, mantakin nyo, yung 150 million pala, nadagdagan pa yon, parang na-triple na ata yan. Anyway, kung bakit, nako, siguro, paiigtingin lalo ang surveillance na itong DepEd Secretary. Yung mga bata, isa-surveillance mo na, pati yung mga kaguruan. Okay. Speaking of kaguruan, hindi pa natin napupuntahan itong school na ito, malapit nga sa amin. Sisilipin ko sana yung mga classrooms nila, yung mga silid-aralan nila, kung ano ang itsura. Dahil nga doon sa, meron kasing DepEd Order 21, number 21 ata yan. Nako no ay, kailangan tanggalin lahat na dekorasyon. Walang ititira. Okay. Kailangan plain, kailangan simple lang daw. Okay. Para daw makafocus yung mga bata sa pag-aaral. Parang ang OA na ito, si Duterte. Kailan kaya, paano kaya pumasok sa utak na itong si Duterte yung ganyang order? Diyos ko po, saan kaya nanggaling? Ito ba naisip niya overnight? Or ito ba ay naibulong sa kanya habang siya ay nakikipagsuntukan? Anyway, di ba? Ganun ba yon? Na ang ibig sabihin, hindi pinag-isipang maigi? Ano to, komunista tayo? North Korea tayo? Na ang makikita lang talaga ay yung kanilang leader sa classroom at wala nang iba pa na mga dekorasyon at mga artwork. Hindi ba? Antindi. So yun nga, i-check natin. Titignan ko rin kung papayagan tayo na i-video yung mga classrooms dito. Elementary school, itong eskwelahan na to. So yun. Good luck. Good luck. Kung ano yung mangyayari sa mga estudyante na minsan ay bagot na nga. At ngayon ay mukhang mas lalong magiging bagot pa dahil napaka-boring na ng kanilang silid-aralan. Yung sabi ni Duterte, Sara Duterte, na gusto niyang gawing conducive ang environment, ang learning environment ng mga bata. Nako, taliwas. Paano magiging conducive ang environment kung makikita mo lang ay mga walls, plain, or kahit anong dekorasyon, wala. Saan po ba kayo nakakita ng eskwelahan na walang dekorasyon? Grabe, ano. At yung mga dekorasyon na yan, ay hindi naman yan para lang masabing magaling mag-decorate si guro. Hindi. Yan ay kailangan ng guro at syempre ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Anyway, we had no DepEd confidential funds the whole 6 years under Pinoy. Yon. Walang confidential funds ang DepEd ng panahon na yon ni Pinoy. Last year, or last admin, mukhang wala rin naman. Ngayon lang ata talaga nagkaroon ng mga ganitong klaseng pondo. Alright, so, kung ikukumpara natin, ibang-iba yung nagawa ng panahon ni Pinoy. Lalong tumaas ang kalidad ng edukasyon. Kaya lang kasi, hindi naman niya nakita ng mga pulahan. Dahil ang nakikita lang nila, yung mga idolo nila kuno ang may ginawa. Ang may nagagawa. Talaga po ba? Ano po bang nagagawa ng mga idolo nyo? Magkamal? Yung gano'n? Magkamal? Busy daw yung mga yan ngayon. Kanya-kanyang nakaw, di ba? Sabi ni Maharlika. Diyan ata sila busy talaga. Yan yung priority nila. So, ito ay na-share na itong isang pulahan. Sabi, oo naman. Wala naman daw talagang confidential fund. Kaya nga walang substantial accomplishment sa admin nyo, di ba? Incompetent daw si Pinoy. Ang layo. Napakalayo. Nako. Siguro dapat malaman na itong mga pulahan kung ano yung naging tingin, kung paano hinangaan si Pinoy ng ibang bansa, ng mga leaders ng iba't ibang bansa. Hindi niya talaga aalamin yan. Dahil unang-una pa lang
allergic na kayo sa mga Aquino, paano nyo pahahalongkatin? Siguro yung iba sa inyo alam naman. Alam naman talaga kung gaano ka or paano iniangat ni Pinoy ang ating bansa sa international community. Alam naman ng iba sa inyo yan. Okay? Kaya lang kasi, trabaho nyo na to mawawalan kayo ng hanap buhay kung kayo ay magpakatotoo. Dahil yung pagmamaang-maangan, yan po talaga ang nature ng inyong trabaho. Okay? So, naiintindihan namin. Magmarunong, magmaang-maangan. Diyan po umiikot ang mundo nyo. Kaya kawawa kayong mga pulahan. Lalo na itong mga pulahan na nasa social media. Totoo yan. Totoo yan. Nagmamarunong, nagmamagaling, akala mo talagang may mga dunong etong mga ito. 'Di ba? Ang hirap ng buhay nung araw-araw niloloko mo sa sarili mo.